Tahimik na gabi ang pinunit ng ugong ng makina, vroom. Isang maliit na puting truck ang mabilis na bumangga sa bakanting kalsada. Ang mga ilaw nito ay sumasayad sa mga malabong bakod ng pabrika. Mayroong isang kagyat na pangyayari, isang karera laban sa oras ang nagaganap. Sa loob ng sasakyan, isang lihim ang dinadala, isang kwento ang malapit ng isiwalat. Ang mga matang iyon dahan-dahang bumukas. Ang tingin ay maihalong antok, ngunit may ningning ng katatagan, na para bang katatapos lang makalabas sa isang bangungot o pilit na hinahawakan ang isang larawan na unti-unting nawawala. Isang mahina na liwanag mula sa isang lugar ang sumilay, nagpapakita ng mga ginto at magulong buhok ni Eugene sa kanyang noo. Daegon! Isang sigaw ang sumira sa natitirang katahimikan. Tumayo si Eugene bigla, ang mukha ay nagpapakita ng matinding pagkabigla, ang mga mata ay nakatitig sa walang direksyon. Pawis ang tumutulo sa noo, ang mga kamay ay kusang itinaas na parang gustong hawakan ang isang bagay. Ang bangungot ba iyon o isang malupit na katotohanan? Nagbago ang tanawin. Naguluhan si Eugene sa paligid, napagtanto niyang nakaupo siya sa isang sasakyan. Gising ka na, isang malalim na boses ang narinig mula sa upuan ng driver. Isang lalaki na may maikling itim na buhok, matalim ang mga mukha at seryosong mga mata ang lumingon. Daeman Hyung, sigaw ni Eugene, halatang nagulat at naguluhan. Ha! Malinaw kong naalala na nasa harap ko si Daegun. Hindi ba panaginip lang iyon? Hindi pa rin makapaniwala si Eugene, pilit inaayos ang magulong mga alaala. Bahagyang nagkunot noo si Daeman, bahagyang pinisil ang pisngi ni Eugene na medyo masakit. Hindi ito panaginip, sagot niya ng diretsyo, walang emosyon sa tinig. Maliban sa akin, sino pa ang makakapatumbas sa'yo gamit ang isang suntok lang, sabi ni Daeman, may bahagyang pagmamalaki, ngunit may halong pag-aalala. Niyayakap ni Eugene ang bahaging medyo masakit pa, ngunit mumiti siya ng bahagya. Alam ko na. Ang suntok na iyon ay talagang malakas. Tanggap niya, kahit na may konting sama ng loob ay hindi maikakaila ang lakas ng kuya. Pero teka, saan ba tayo pupunta? Hyung, tanong ni Eugene, tumitingin sa kakaibang tanawin sa labas ng bintana. Hulaan mo. Babalik tayo sa insyon, sagot ni Daeman. Yes, sigaw ni Eugene, hindi makapaniwala. Nag-iisa si Daegun na nangunguna sa laban doon. Bilang ka ng kamay niya, dapat nandyan ka, paliwanag ni Daeman, matatag ang tingin sa unahan. Mahigpit na sinelyuhan ni Eugene ang sinturon, may matinding determinasyon sa puso. Hindi ako pwedeng pumunta. Biglang sabi ni Eugene, mabilis na nag-swipe sa screen ng telepono. Tatawagan ko si Ubin at lahat ng tao sa Naedong High School, tapos pupunta kami sa Daejeon. Hindi pa siya natatapos magsalita, pinuto na siya ni Daeman, medyo nawala ng pasensya ang tono, sundin mo ako kahit minsan, gago. Huminga ng malalim si Daeman, bumaba ang tono, hindi gagawin ni Daegun iyon kung naiintindihan mo ba? Alam niyang ganito ang reaksyon mo, kaya sinabi niyang dalhin kita sa insyon bago ka magising. Lumitaw ang katotohanan, may halong pait at tahimik na pag-aalala ng isang kaibigan. Biglang naalala ang isang alaala. Dala-dala ni Daeman si Eugene na walang malay sa balikat. May isang tao na malapit doon na nagtatanong ng may pag-aalala, matagal na kayong hindi nagkita, ayos lang ba na ganito mo siya dalhin? Sagot ni Daeman ng matatag. Kung magising siya ngayon, siguradong magulo ang mangyayari. Napagpasyahan na, sa isang dahilan na hindi pa lubos na nauunawaan ni Eugene. Bumalik ang eksena sa pag-uusap ni Daegun at ng lalaking nagtanong kay Daeman sa larawan 1-0. Nakatayo si Daegun, malayo ang tingin, ang mukha ay nagpapakita ng katatagan, ngunit may bahagyang pag-aalala. At higit sa lahati. Huminto siya sandali, pagkatapos ay nagpatuloy ng may determinasyon, ayokong malagay si Eugene sa mga problemang ito. Ang mga salita ay naglalaman ng proteksyon, isang di nakikitang pader na itinayo upang pangalagaan ang matalik na kaibigan. Bumalik sa tumatakbong sasakyan. Tumingin si Daeman kay Eugene na tila nalulunod pa rin sa magulong mga iniisip. Gusto niyang iparating ko ito sa'yo pag nagising ka. Malamig ang boses ni Daeman, sinira ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Tumingala si Eugene, may halong pag-asa at pagkalito ang mga mata. Nagpatuloy si Daeman, sabihin niyang hintayin mo siya sa insyon at darating siya agad para makita ka. Maikli ngunit puno ng pangako ang mensahe, isang liwanag ng pag-asa sa gitna ng tensyon. Sinubukan ni Daeman na aliwin siya, huwag masyadong mag-alala.
Tulad ng sa insyon, nandyan ka at si Wobin. Inalala niya ang nakaraan bilang patunay ng tiwala at lakas ng pagkakaibigan ng mga kasama na nagsama-sama. Lumitaw ang isa pang larawan marahil sa Daejeon. Nakatayo si Daegun sa gitna ng mga kapatid na handang lumaban kasama niya. Huwag kang mag-alala, Woojin, may mga tao na rin dito sa Daejeon na sumusuporta sa kanya. Dagdag ni Daeman para mapawi ang pag-aalala ni Woojin tungkol kay Daegun. Nakatawid ang mga braso ni Woojin sa dibdib, bahagyang huminga ng malalim. Ang manipis na usok mula sa kanyang bibig ay mabilis na nawala sa malamig na hangin ng umaga. Pero ako ang kanang kamay niya. Bulong niya, may bahagyang pagkadismaya ngunit puno ng determinasyon. Hindi niya madaling isuko ang posisyon at responsibilidad na iyon. Patuloy ang biyahe ng truck. Bigla, naalala ni Woojin ang isang napakahalagang bagay. Tama din, sigaw niya, nagbago ang kulay ng mukha. Lendi motor anay Woobin. Ang ugong ng makina ng truck na Hivruumpi ay tila sumabay sa pagkabigla ng puso niya. Pabayaan gini. Sigurado akong mamatay day. Isang bagong problema, tila mas delikado pa kaysa sa mga laban na kakalampasan niya, ang biglang dumating. Ano pa kaya ang mga hindi inaasahang pangyayari sa kwento? Makakabalik ba ng ligtas si Woojin sa insyon at maaayos ang utang niya kay Woobin? At si Daegun, matutupad kaya niya ang kanyang pangako? Sabay-sabay nating hintayin. Ang dilim ay bumabalot sa isang lugar na tila isang tambakan ng mga sirang sasakyan o isang abandonadong sulok ng industriya na lugar. Ang mga lumang kotse ay nakasalansan at ang mga gusaling pabrika ay tahimik sa ilalim ng malabong liwanag ng buwan. Mabigat ang hangin, puno ng mga lihim at panganib na nagkukubli. Si Nambae, nakasuot ng maliwanag na kamiseta, ay nakikipag-usap sa dalawang tao na mukhang pagod, nakasuot ng uniforme ng ospital. Halos naayos na ang lahat dito, sabi ni Nambae, may matatag na boses. Kaya pupunta ako para tingnan sina Hagon at Bayul. Medyo nag-aalala ako ngayon. Ang pag-aalala sa kanyang tinig ay nagpapakita na hindi madali ang sitwasyon. Lumingon si Nambae, matalim ang tingin sa dilim. Kilalang-kilala ko ang ilan sa mga malalaking tao ng Bongyun, dagdag niya, pero wala akong nakita sa kanila dito. Ang kawalan ng mga pangunahing tao ng kalaban ay isang nakakabahalang senyales na maaaring nagpapahiwatig na may ibang plano silang niluluto. Sa ibang lugar, isang lalaki na nakasuot ng sportswear ang nagbibigay ng tagubilin kay Lee Seung-ho. Ako ang bahala sa daan ni Jundo, sabi ng asul na boss. Kung may problema, tawagan mo lang ako. Tila bawat isa ay may kanya-kanyang tungkulin sa isang mas malaking plano. Nakatayo sa harap ni Lee Seung-ho sina kaibigan na Blonde at kaibigan na matangkad D. Hindi rin tayo pwedeng manatili dito, sabi ni kaibigan na Blonde nang may determinasyon. Pupunta tayo doon para tingnan ang iba. Maikli ang sagot ni Lee Seung-ho, mag-ingat kayo. Nag-iisa si Lee Seung-ho, ang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. Tulad ng sinabi ni Nambae, iniisip niya, kung wala ang mga leader dito baka nasa ibang lugar sila, nagpaplano ng isang bagay. Unti-unting nagkakabit-kabit ang mga piraso ng palaisipan na nagpapakita ng isang nakatagong banta. Hindi makapaniwala si kaibigan na matangkad D, hindi pwede kahit papaano, dapat nagpapahinga sila ngayon. Nakatingin si Lee Seung-ho sa kanyang telepono, bigla siyang napahinto, sandali lang. Lumabas sa screen ng telepono ni Lee Seung-ho ang isang mensahe. Nagpadala, Nambung Yvette. Nilalaman ng mensahe, natutuwa ako sa pagbabalik ng inyong leader. Isang mapanghamong at misteryosong mensahe na nagpapahiwatig ng paparating na bagyo. Sino si Nambung Jin? At sino ang tinutukoy na T-leader? Matagal na nakatingin si Lee Seung-ho sa screen ng telepono, bahagyang umiti. Sumunod na mensahe mula kay Nambung Jin, pero hindi pa tapos ang lahat. Isang pahiwatig na parang babala na ang mga nangyari ay panimula pa lamang. Nagpatuloy ang mensahe ni Nambung Jin, sa buong lungsod ng Daejeon, sa pagitan ng Bongyun at Jumryong, sino kaya ang makakamit ang tagumpay sa Daejeon? Isang retorikal na tanong, ngunit isa ring lihim na deklarasyon ng digmaan na nagpapasimula ng matinding labanan para sa kapangyarihan. Dumating si Daegun, hinarap si Lee Seung-ho. Matalim at matatag ang tingin ni Daegun, hindi natitinag sa mga mapanghamong salita. Parang malapit nang sumabog ang tunggalian ng dalawang puwersa. Nagpadala ulit si Nambung Jin, bakit hindi nyo ayusin ito sa isang one-on-one na laban? Dapat pumunta ang Bongyun sa Technical High School.
Isang direktang hamon, malinaw ang lugar at paraan. Mabigat ang presyon sa balikat ni Daegun at ng kanyang mga kasama. Walang ekspresyon ang mukha ni Daegun, ngunit may apoy ng determinasyon sa kanyang mga mata. Iniisip niya at pinaplanong harapin ang mapanganib na hamon na ito. Mas naging mayabang ang mensahe ni Nambungjin, dapat si Kwon Daegun lang ang pumunta. Agad na nag-react si kaibigan na blonde ng matindi, talagang kalokohan. Akala niya ba kapag sinabi niyang pumunta ng mag-isa, ay may pupunta talaga ng mag-isa? Kitang-kita ang galit sa kanyang mukha. Itinaas ni Lee Seung-ho ang telepono. Nagpadala pa si Nambungjin, may kumpiyansa at pilit, o, sabihin ko sa inyo, hindi ko tatanggapin ang sagot na hindi. Kahit sigurado akong hindi kayo magsasabi ng hindi pagkatapos makita ito. Isang trump card, isang lihim na sandata na ginagamit ni Nambungjin para pilitin ang kalaban. Nakatingin sina kaibigan na blonde at kaibigan na matangkad D sa screen ang telepono nang may takot. Ha? Anong klaseng bagay ito? Nautal si kaibigan na matangkad B. Sobra na to, sigaw ni kaibigan na blonde halong galit at pagkabigla. Ano man ang nasa screen, tiyak na isang matinding psychological blow ito. Lumingon si kaibigan na blonde kay Daegun, nanginginig ang boses, Daegun, itod. Hindi niya natapos ang pangungusap, ngunit kitang-kita ang pag-aalala at takot. Nanatiling malamig ang mukha ni Daegun, ngunit may bahagyang pag-alog sa kanyang mga mata. Walang paliwanag, lumiko si Daegun at umalis. Saan ka pupunta? Sigaw ni na kaibigan na blonde at kaibigan na matangkad B. Pilit siyang pinipigilan. Nakatayo si Lee Seung-ho, pinapanood ang likod ni Daegun, ang mukha ay walang malinaw na emosyon. Hindi lumingon si Daegun, malamig at matatag ang boses. Sabi niya, mag-isa lang ako. Babalik ako agad. Unti-unting nawala sa dilim ang kanyang likod, iniwan ang pag-aalala at kawalang makapangyarihan ng mga kasama. Tumingin si kaibigan na blonde kay Lee Seung-ho, may halong pagtutol, talaga bang papayagan natin siyang mag-isa? Sagot ni Lee Seung-ho, hindi inalis ang tingin kay Daegun na papalayo, dapat din tayong kumilos. Hindi natin pwedeng hayaan siyang mag-isa na ayusin ang lahat. Kahit na desidido si Daegun, hindi nila kayang manahimik lang at hayaan ang kaibigan nilang sumugod sa panganib. Lumipat ang eksena sa isang malawak na high school, marahil ang technical high school na binanggit ni Nambungjin. Nababalot ng dilim, tahimik ang paaralan na parang isang halimaw na natutulog, naghihintay ng biktima. Sa loob, mahaba at tahimik ang mga pasilyo, mahina ang ilaw na bumabagsak, lumilikha ng mga kahina-hinalang anino. Walang tao, tanging katahimikan ang bumabalot. Lumitaw ang isang karatula na Event Gym SE Surveillance Room, marahil ang control center ng bitag na inilatag. Sa loob ng surveillance room, may isang tao na nakaupo sa harap ng maraming camera screen, binabantayan ang bawat sulok ng paaralan. Ang liwanag mula sa mga screen ay sumasalamin sa mukha ng taong walang ekspresyon. Isa sa mga screen ay nagpapakita ng isang grupo ng tao na nagtitipon sa isang sports ground o malawak na lugar. Nagbulong ang tao sa surveillance room, ayoko talagang lumapit doon. Tila pati ang taong sangkot ay kinakabahan sa mga susunod na mangyayari. Pumasok si Goong Ji sa surveillance room, nakipag-usap sa isang lalaki na may maikling kulot na buhok. Gusto mo bang sumali? Tanong ng long-haired man, may halong biro ang boses. Sabi mo may dapat kang ayusin sa kanya. Nagulat ang curly-haired man, ako ba ang nagsabi niyan? Mukhang natatakot ang curly-haired man, nautal, hindi po, Ginoo. Paano ako makikialam sa mga mataas na tao? Ang trabaho ko lang IT. Sinubukan niyang iwasan, tila ayaw makisangkot sa nalalapit na tunggalian. Nagpatuloy ang curly-haired man, tumingin sa isang anino ng babaeng estudyante na nakakulong sa dilim, tapusin ito sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya dito. At may masamang ngiti, malinaw ang balak, perpektong pain para hulihin si Kwon Daegun. Sa wakas, lumitaw ang trump card ni Nambungjin, si Seo Ji-in ay bihag, isang taong may espesyal na kahalagahan kay Daegun. Ang bitag ay maingat at malupit na inihanda. Alam kaya ni Daegun kung gaano katalim ang planong kanyang papasukin. At makakarating kaya ang kanyang mga kaibigan upang iligtas siya sa tamang oras. Nakaupo si Seo Ji-in sa upuan sa loob ng surveillance room, ang mukha ay kitang-kita ang pagkabahala at takot. Iyon ang girlfriend niya, isang tinig ang sumigaw. Nautaw si Seo Ji-in, ito. Medyo naguguluhan lang ako.
Nagpatuloy si Seo Ji-in, puno ng pagkalito ang boses. Sa tingin ko, kahit sino sa ganitong sitwasyon ay ganito rin. Walang babala. At gusto ninyong dalhin si Kwon Daegun dito. Pero bakit ako pa? Hindi niya maintindihan kung bakit siya nasasangkot sa mapanganib na pagtatalo na ito. Wala akong anumang romantikong relasyon sa kanya, pagtitiyak ni Seo Ji-in, pilit na pinananatili ang kanyang kalmado. Ang lalaking may balbas na nakatayo malapit doon, malamig na sumagot, "Huwag mo kaming lokohin." Hindi siya naniwala sa sinabi niya. Tumingin ang lalaking may balbas na nakavest kay Seo Ji-in nang may pagmamataas, "Mukhang nakalimutan mo na kung sino ako, pero nandun din ako noon, alam mo ba?" Inalala niya ang isang pangyayari sa nakaraan kung saan ipinagtanggol ni Daegun si Seo Ji-in bilang patunay ng kanilang relasyon. Sa likod ay larawan ni Daegun na nakikipaglaban upang protektahan siya at ang iba pang mga kaibigan. Kung totoo ang sinasabi mo, patuloy ang lalaking may balbas na nakavest na pinipilit, paano mo ipapaliwanag na siya ang dumating para iligtas ka? Nautal si Seo Ji-in, pilit naghahanap ng paliwanag, noon ay hindi niya maitatanggi ang katotohanan na nailigtas siya ni Daegun noon. Nagsalita ang lalaking may mahabang buhok, kalmado ngunit puno ng banta. Ang papel mo ay akitin si Kwon Daegun dito. Kung mananatili ka lang at hindi gagawa ng kalokohan, hindi namin gagawin ang anumang masama sa'yo, kaya huwag kang mag-alala. Isang peking pang-aliw na nagtatago ng kanilang malupit na layunin. Biglang tumayo si Seo Ji-in, sumigaw ng may desperasyon, tama na. Bakit siya pa ang magliligtas ng isang taong wala namang kinalaman sa kanya? At saka, matagal na yan. Kahit ako, hindi ko maintindihan. Patuloy niyang tinatanggihan ang ugnayan nila ni Daegun, umaasang makakaligtas sa mapanganib na sitwasyon. Sumigaw ng malakas ang lalaking may balbas na nakavest, pinutol ang sinabi ni Seo Ji-in, "Huwag kang magpakabobo at tumahimik ka na." Tumingin siya sa lalaking may mahabang buhok, puno ng kayabangan at hamon ang boses, "Ano ngayon? Pinipilit niyo ba akong magpasa ng hindi pa napapatunayang impormasyon para mapasaya ang mga nakatataas?" Mukhang siya ang nagbigay ng impormasyon tungkol kay Seo Ji-in sa lalaking may mahabang buhok o kay Nam Bungjin. Tumingin si Seo Ji-in sa lalaking may mahabang buhok, may halong pagmamakaawa ang boses. "Sinasabi ko ito dahil ayokong sayangin ninyo ang oras. Sino ba ang magpapakatanga na pumunta dito para sa isang tulad ko, isang taong wala namang kinalaman sa kanila?" Tahimik ang lalaking may mahabang buhok sandali bago sumagot, "Hindi ko alam. Pero sa tingin ko, Tumingin siya ng diretsyo kay Seo Ji-in, matatag at may kahulugan ang boses. Hindi ganoon ang iniisip ni Kwon Daegun. Ang sinabi ng lalaking may mahabang buhok ay parang isang matalim na punyal na tumusok sa puso ni Seo Ji-in, kasabay ng pagpapatibay ng kanyang paniniwala na tiyak na darating si Daegun para sa kanya. Ang kapalaran ni Seo Ji-in ngayon ay parang nakabitin sa napakaliit na hibla. May silbi ba ang pagtanggi niya? At si Daegun, ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang ang babaeng minsang kanyang pitrotektahan ay nasa panganib? Naglakad mag-isa si Daegun papasok sa kampus ng paaralang teknikal. Nai-record ng security camera number 03 ang kanyang mukha na malamig, mga kamay na nakasiksik sa bulsa. Bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa, ngunit hindi nawawala ang pagiging maingat. Alam niyang papasok siya sa pugad ng mga tigre. Lumapit ng malapitan ang mukha ni Daegun, ang mga matang matalim ay hindi natitinag. Handa na siyang harapin ang anumang naghihintay sa kanya sa unahan. Sa surveillance room, nakita ni Seo Ji-in ang imahe ni Daegun sa screen ng kamera. Hindi niya mapigilang ma-shock at maalarma, ha? Bakit? Hindi siya makapaniwala na totoong dumating si Daegun sa kabila ng panganib. Huminto si Daegun sa harap ng isang lalaking nakauniporme ng estudyante na kulay maputlang asul, na tila tao ni Nam Bungjin na ipinadala upang salubungin siya. Napuno ng tensyon ang paligid. Walang babala, umatake si Daegun sa taong naggabay. "Ah! Sandali, sandali!" sigaw ng lalaki sa takot, hindi nakapaghanda sa biglaang at malakas na suntok ni Daegun. Napigilan ni Daegun ang lalaki, na nanginginig habang nagsasalita, ako'y tagagabay lang. Inatasan akong dalhin kayo sa lugar." Lubos siyang napasakamay ng lakas ni Daegun. Nanatiling malamig ang mukha ni Daegun, mahigpit ang kamao. Nagpatuloy ang lalaki sa takot, ng labanang knockout. "Ginoo!" Napuno ng tensyon ang paligid. Walang babala, umatake si Daegun sa taong naggabay. "Ah! Sandali, sandali!" sigaw ng lalaki sa takot,
hindi nakapaghanda sa biglaang at malakas na suntok ni Daegun. Napigilan ni Daegun ang lalaki na nanginginig habang nagsasalita, ako'y tagagabay lang. Inatasan akong dalhin kayo sa lugar. Lubos siyang napasa kamay ng lakas ni Daegun. Nanatiling malamig ang mukha ni Daegun, mahigpit ang kamao. Nagpatuloy ang lalaki sa takot ng labanang knockout. Ginoo. Isa lamang siyang piyesa sa mapanganib na laro. Lumitaw ang sentro ng pagtuturo ng panitikan at sanaysay ng siyaw, ngunit hindi pa malinaw kung dito ba gaganapin ang labanang knockout. Samantala, sinabi ni Lee Seung-ho kay kaibigan na blonde at kaibigan na matangkad B, dapat na rin tayong kumilos. Hindi nila pwedeng iwan si Daegun na mag-isa sa panganib. Nag-alala si kaibigan na blonde at tinanong si Lee Seung-ho, pero may mga bihag sila. May plano ka ba? Ang pagliligtas sa mga bihag at pagsuporta kay Daegun ng sabay ay isang mahirap na problema na nangangailangan ng maingat at tamang plano. Tiningnan ni Lee Seung-ho kina kaibigan na blonde at kaibigan na matangkad B. Ang mukha ay puno ng determinasyon. Sa kabutihang palad, may dumating na nagsabi na tutulungan nila kami. Kaya balak kong tanggapin ang tulong nila. Isang bagong pag-asa ang sumilay, isang di inaasahang kakampi na maaaring magbago ng takbo ng laban. Lumitaw ang kaklase, ang mukha ay nagulat at takot. Si Seo Ji-in IT. Nautal siya, dinukot sa harap ko. Nagulat ang kaklase at tanong na may pag-aalala, Nasaan si Manho? Lumitaw si Manho sa harap ni Ji-in, kaibigan na blonde at kaibigan na matangkad B. Pasensya na sa paghintay, sabi ng lalaking may pulang buhok, kalmado ang tinig. May kailangang ayusin lang ako. Ang pagdating ni Manho ay nagdala ng malakas at misteryosong aura. Umikot si Manho ang mga pulso, sinuri ang gamit. Handa na ba ang lahat? Tanong niya, at hindi na naghintay ng sagot, nagpa siya na, tara na. Siya ay isang taong kumikilos agad, hindi mahilig sa paligoy-ligoy. Tinitigan siya ng lahat mula ulo hanggang paa, nagtatanong, ano ba ang suot mo? Nagulat din si kaibigan na blonde ha? Ikaw ba IT? Ang kakaibang kasuotan ni Manho ay nagdulot ng kuryosidad at bahagyang pagdududa. Lumiko si Manho at umalis, hindi na ipinaliwanag, mahaba ang paliwanag. Sa madaling sabi, nagpatuloy si Manho, may pagka-urgente ang tono, dapat tayong magmadaling pumunta sa Bonggun, kung saan naroroon si Daegun. Madilim at tahimik ang pasilyo ng paaralang teknikal o ng isang gusaling may kinalaman dito. Ang katahimikan ay nakakahilo. Naglalakad si Daegun at ang gabay sa pasilyo. Ang tunog ng mga yapak na teacup, kopi ay umalingaw-ngaw, nilalabanan ang katahimikan, tanda ng nalalapit na sagupaan. Patuloy na naglalakad si Daegun, sumusunod sa gabay. Hindi niya inaalis ang tingin sa telepono, kung saan patuloy na dumarating ang mga update mula sa mga kasama. Huminto si Daegun at tumingin ng mabuti sa screen ng telepono. Huminto rin ang gabay sa unahan, tila nababahala sa katahimikan ni Daegun. Ipinapakita ng screen ng telepono ni Daegun ang mensahe mula kay Lee Seung-ho, Daegun. Nasa Bonggun din kami. Pwede mo bang basahin muna ang mga mensahe? Ang koordinasyon ng dalawang grupo ay nagaganap ng mabilis. Sa labas ng gate ng paaralan ng Bonggun, iniulat ni Lee Seung-ho sa mga kasama, nabasa na ni Daegun ang mensahe. Unti-unting naisa sa katuparan ang kanilang plano. Sa isang lihim na silid, masigasig na nagtatrabaho si Ji-in sa kanyang laptop. Nakatayo sa likod sina kaibigan na blonde at kaibigan na matangkad B, hindi maitago ang pagkabigla. Sabi ni kaibigan na matangkad D, wow, totoo bang nahack ang surveillance camera ng Bongsun Technical High School? Ipinaliwanag ni Lee Seung-ho na nakatayo malapit kay Ji-in, ipinapasa namin ang screen kay Daegun. Ang papel ni Ji-in bilang isang talentadong hacker na sumusuporta kay Daegun mula sa malayo ay lalong naging mahalaga. Tumingin si Daegun sa screen ng telepono na nagpapakita ng imahe mula sa security camera. Nag-text si Lee Seung-ho, may bahagyang pagmamalaki, tinitingnan tayo ni Daegun. Mula sa surveillance room ng kalaban, iniutos ng taong nagmamasid sa camera kay Ji-in, pwede mo bang ipakita ang ibang mga screen? Mukhang hindi pa napapansin ng kalaban na kontrolado na nila ng bahagya ang kanilang sistema. Mabilis na nag-type si Ji-in sa keyboard, sinusubukang ma-access ang ibang camera feeds. Nakatayo si Lee Seung-ho sa tabi, nagbigay ng direksyon, tingnan mo kung ano ang nandyan at ano ang tinatago nila. Nagsusugod sila laban sa oras upang matuklasan ang lokasyon ni Seo Ji-in at ang mga patibong na inilatag ng kalaban.
Tumitig si Lee Seung-ho sa isa sa mga screen na ipinakita ni Ji-in. Ang mukha ay puno ng tensyon at may napansin. Bulong niya, alam ko na di. Tila isang mahalagang piraso ng plano ng kalaban ang nalantad. Nakakuha si Daegun ng isa pang urgent na mensahe mula kay Lee Seung-ho. Ayaw nila ng labanang knockout. Binago ng impormasyong ito ang buong sitwasyon. Ang orihinal na hamon ay isang bitag lamang, at ang tunay na layunin ni Nam Bung-jin ay maaaring mas madilim pa. Ang gabay, na pilit pinapanatili ang peking kalmadong anyo, ay nagsabi kay Daegun, haha. Medyo malaki ang paaralang ito, di ba? Mahigit 800 estudyante ang nag-aaral dito, sinubukan niyang ilihis ang atensyon ni Daegun, hindi alam na nakatanggap na ito ng intel mula sa mga kasama. Samantala, nagpatuloy ang babala mula kay Lee Seung-ho, kung susundan mo pa siya, mapapasok ka sa bitag. Hinawakan ni Daegun ang kwelyo ng gabay, matalim ang tingin. Lumabas ang mensahe mula kay Lee Seung-ho, nakita na namin ang lokasyon ni Seo Ji-in. Nagulat ang gabay, ha? May problema ba? Binitiwan siya ni Daegun at dali-daling tumakbo ang lalaki. Nag-text si Lee Seung-ho, ituturo ko ang daan, iligtas mo siya. Tiningnan ni Daegun ang anino ng gabay na tumatakbo palayo at malamig na sumagot, paalam. May bago na siyang layunin. Tumawag si Daegun kay Lee Seung-ho, naresolba ko na ang gabay. Saan ako pupunta ngayon? Kailangan niya ng eksaktong direksyon mula sa mga kasama. Sa pansamantalang control room ng grupo ni Lee Seung-ho, kausap ni Ji-in si Lee Seung-ho sa telepono habang patuloy ang pag-type. Hindi lahat ng pasilyo ay may kamera, kaya mahirap tukuyin ang buong mapa. Ipinasa ni Lee Seung-ho ang impormasyon kay Daegun, pwede ka bang dumaan sa kaliwang pasilyo? Sinunod ni Daegun ang utos, mabilis na kumilos. Nagpatuloy si Lee Seung-ho sa pagtuturo sa telepono, pagkatapos ay lumiko sa orasan -9. Mula sa posisyon mo di. Naguluhan sina kaibigan na blonde at kaibigan na matangkad sa mga komplikadong direksyon. Sumigaw si kaibigan na blonde sa telepono ni Lee Seung-ho, hindi. Huwag doon lumiko ka sa kaliwa mula sa unang posisyon niya. Naiinis si Lee Seung-ho at sumagot, hindi mula sa pananaw. Mahirap tukuyin ang buong mapad. Ipinasa ni Lee Seung-ho ang impormasyon kay Daegun, pwede ka bang dumaan sa kaliwang pasilyo? Sinunod ni Daegun ang utos, mabilis na kumilos. Nagpatuloy si Lee Seung-ho sa pagtuturo sa telepono, pagkatapos ay lumiko sa orasan -9. Mula sa posisyon mo di. Naguluhan sina kaibigan na blonde at kaibigan na matangkad sa mga komplikadong direksyon. Sumigaw si kaibigan na blonde sa telepono ni Lee Seung-ho, hindi. Huwag doon lumiko ka sa kaliwa mula sa unang posisyon niya. Naiinis si Lee Seung-ho at sumagot, hindi mula sa pananaw ni Daegun iyon. Mahirap ang koordinasyon mula sa malayo. Medyo naiinis si Daegun sa mga hindi malinaw na direksyon, mumurahin sa sarili. Tinanong niya sa telepono, tama ba itong daan? Sa wakas, matapos ang ilang koordinasyon, ibinigay ni Lee Seung-ho ang huling direksyon, pumunta ka sa huling silid sa pasilyo. Mabilis na lumapit si Daegun sa target. Narito na ako, anunsyo niya. Tapos na ako sa tawag. Binuksan niya ang pinto at pumasok. Sa pansamantalang control room, si kaibigang blonde at kaibigang malaki ay nakatingin sa screen ng kamera na maihalong pagkabigla. Ha? Hindi ko makita si Daegun. Nag-aalala si kaibigang malaki sa tingin ko di. Pumasok si Daegun sa isang lugar na walang kamera, o kaya inadisable ang mga kamera. Muli siyang nag-iisa na humaharap sa panganib. Binuksan ni Daegun ang pinto at pumasok sa silid sa dulo ng pasilyo. Sa harap niya ay isang hindi inaasahang tanawin, maraming kalaban ang nakaupo sa sahig, tila mga natalo na ng iba. Iyon ba ang pasilyo sa kabilang bahagi? Bulong ni Daegun, na pagtanto niyang maaaring nadala siya sa maling lugar, o ito ay isang patibong sa loob ng patibong. Ang mukha ni Daegun ay nagpapakita ng malalim na pag-iisip. Tahimik siyang nagmasid sa sitwasyon. Hindi ganoon kadali ang lahat gaya ng inaakala niya. Mula sa likod ng isa pang pinto sa silid, may narinig na tunog na, chong, na parang may nahulog o nabasag na bagay. Agad na napatingin si Daegun sa direksyon ng pintong iyon. Bahagyang nagkunot ng noo si Daegun, iniabot ang kamay sa likod ng kanyang leg. May mali dito, Lee. Naisip niya. Posible ba na sa ibang direksyon ito? Nagsimulang magduda siya sa mga naunang tagubilin,
o napagtanto na mas marami pa palang patibong ang mga kalaban kaysa sa inakala niya. Mabilis na tiningnan ni Daegun ang paligid, puno ng pag-iingat ang kanyang mukha. Ay sa tati. Sinisikap niyang hanapin ang mga palatandaan o hulaan ang susunod na galaw ng kalaban. Narinig ang tunog na nang isara ni Daegun ang pinto na kanyang pinasukan, nagpasya siyang huwag nang lumalim pa sa patibong na ito o upang pigilan ang kalaban mula sa likuran. Ang matibay na kilos ay nagpapakita ng kanyang pagiging maingat. Bumalik sa tanawin ng mga kalabang nadapa. Isa sa kanila, na tila medyo gising pa, ay narinig ang tunog na nang isara ni Daegun ang pinto na kanyang pinasukan, nagpasya siyang huwag nang lumalim pa sa patibong na ito o upang pigilan ang kalaban mula sa likuran. Ang matibay na kilos ay nagpapakita ng kanyang pagiging maingat. Bumalik sa tanawin ng mga kalabang nadapa. Isa sa kanila, na tila medyo gising pa, ay nagsalita sa kanyang mga kasama. Sobrang pinaghirapan nila para ihanda ang patibong na ito, kaya ang hindi natapos na salita ay puno ng kahulugan, nagpapahiwatig na ang tunay na patibong ay maaaring nasa unahan pa, o na ang pagdating ni Daegun ay nakasira sa kanilang plano. Nakatayo si Daegun sa gitna ng silid, malamig ang mukha ngunit puno ng hamon ang mga mata. Malakas niyang sinabi, para hamunin ang mga kalabang nagtatago, halika na. Lumabas kayo. Handa na siya sa anumang labanan. Dumidilim ang gabi sa malamig na pasilyo, ang ilaw ay bahagyang sumasalamin sa anino ni Daegun, ang batang lalaki na may madilim na buhok, nakasuot ng kulay abo na windbreaker, nag-iisa na nakatayo sa harap ng isang tahimik na pinto. Parang may isang mundong puno ng panganib ang naghihintay sa likod nito. Sa ibaba, biglang lumipat ang eksena sa dalawang ibang tauhan, may tensyon ang mga mukha, nagtatalo. Si Kang, na may matipuno at pulang buhok, na may apoy sa mga mata. Si Minjoon, na may gintong buhok, na may nakataas na ugat sa leg, sumagot, katatapos lang pumasok Daegun doon. Lahat iyan kasalanan Ikaw Dan nagdulot ng kalituhan direksyon. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng pulbura, nagpapahiwatig ng isang hindi maiiwasang labanan na sinalihan ni Daegun, iniwan ang mga sisihan at pagkalito ng mga kasama. Hindi pa rin mapawi ang galit ni Minjoon, lumingon siya kay Jihoon, isang binatang nakasalamin, nakasuot ng uniforme ng estudyante, na may kakaibang kalmadong mukha. Kung tungkol Alice Daegun, patuloy niya, may halong kumpiyansa at pag-aalala ang tinig, palagay ay kaya niyang hawakin 10 bihi doon. Ang mga salita ay nagpapakita ng nakakatakot na lakas ni Daegun, ngunit nagpapahiwatig din ang dami ng mga kalaban na kanyang kinakaharap. Tahimik na nakikinig si Jihoon, ang mga mata sa likod ng salamin ay hindi malinaw kung ano ang iniisip. Nagbago ang eksena. Si Goong Jae, matatag ang likod, umaakyat sa hagdan ng isang malawak na bulwagan, modernong arkitektura, ngunit malamig ang dating. Lumipat ang pananaw sa malapitan, may mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi nang magsalita siya. Akala ko takot ka na at tatakbo, pero heto ka, nag-iisa kang pumunta dito, ano? Ang mga salita ay puno ng pang-iinsulto, malinaw na nakatuon sa isang bagong dating, at walang iba kundi si Daegun. Ngayon ay nakatayo si Daegun sa gitna ng bulwagan, harap-harapan kay Veston. Malamig ang mukha niya, mga kamay ay nakasiksik sa bulsa ng jacket, ngunit ang mga mata ay nagliliwanag ng determinasyon. Nagsalita ang Veston, may mayabang na tono, pero dapat mong malaman, Dang, laban kumpara ay huling laban bakuan ng basura. Isang nakaraang labanan ang naalala, pinapataas ang tensyon ng kasalukuyan sa sukdulan. Isang flashback, o marahil ibang pananaw sa malupit na realidad. Si Daegun ay naglalaban sa gitna ng mga kalaban na nakasuot ng vest. Si So, isa sa kanila, na may kalbo at mahabang peklat sa mukha, ay nag-iisip, kung Daegun. Alam niya talaga kung paano harapin din maramihang kalaban ng sabay-sabay. Alam ni dahil natalo kanya, pero ngayon i-defeated sitwasyon. Ang pananalitang ito ay muling nagpapatunay sa mataas na kakayahan sa pakikipaglaban ni Daegun, ngunit nagbabadya rin ng masamang pakiramdam tungkol sa kasalukuyang kalagayan. Ang imahe ni Daegun na mabilis na pinabagsak ang isang kalaban ay nagpapataas ng tensyon. Nagpapatuloy ang isip ni So, nakatingin siya kay Veston, na ngayon ay nakatalikod, nakatingin sa malaking bintana. Land sistema ng ranking 8 Bongyun.
Bulong niya, itinayo para panatilihin o itaas den rank ng bawat isa. Isang lihim na kaayusan batay sa lakas at madugong paglilinis ang unti-unting lumilitaw. Ang mga pag-iisip ni So ay inilalarawan ng isang nakakakilabot na imahe, isang estudyante na bumagsak sa sahig, ang kamay na may dugo ay mahigpit na nakakapit sa isang pangalan ng tag. Taong kailangang makipaglaban ng marami isang araw. Ang panloob na tinig ay umalingaw o kailangang tumanggap ng maraming biglaang attack. Isang malupit na larawan ang tinatawag na sistema ng ranking key ang inilalarawan kung saan ang malalakas ay nabubuhay at ang mahihina ay naduduro. Ang kamay na may dugo ay malapitang ipinakita, hawak ang mga pangalan ng tag na may nakasulat na Ingong, Dijungman, Sirijinmu. Nagpapatuloy ang salaysay, dengue labanan ng ranking hindi nagtatapos. Para mabuhay impyerno din. Lumipat ang pananaw sa isang grupo ng mga mukhang mapanganib, marahil mga gangsters na may mataas na ranggo. Ang ilan ay nagbubuhat ng weights, ang iba ay nakatayo na nakatawid ang mga braso, lahat ay nagpapakita ng panganib. Ang boses ng tagapagsalaysay ay umalinggaw, Denf pinakamataas din rank, Denf nasa tunggalian ng tagumpay. 2 tauhan ang binigyang diin, si Rank, na may kahanga-hangang tatoo ng dragon sa dibdib, at si isa pang kalbo, may malalaking kalamnan na nagbubuhat ng weights. Ang salaysay ay papalapit sa wakas, nagtatanong ng isang dramatikong tanong, pinangangalagaan din trono ng DE-12. Kaya din kahit gaano kalakas kung Daegun, makakaya niya manalo labanang Isang matinding labanan ang malapit nang magsimula, kung saan kailangang hamunin ni Daegun ang isang matatag na sistema ng kapangyarihan. Sa loob ng malawak na silid, kung saan nagtitipon ang mga nangunguna, si Kifi isang lalaki na may maikling pulang buhok, nakasunglases, at malalaking kalamnan na kitang-kita sa itim na fitted na t-shirt, ay nagsalita ng mababa at magaspang, dumating EVD. Tumingin siya kay Daegun na ngayon ay pumasok na sa gitna ng kanilang bilog. Sa loob ng malawak na silid, kung saan nagtitipon ang mga nangunguna, si Kifi isang lalaki na may maikling pulang buhok, nakasunglases, at malalaking kalamnan na kitang-kita sa itim na fitted na t-shirt, ay nagsalita ng mababa at magaspang, dumating EVD. Tiningnan niya si Daegun na ngayon ay pumasok na sa gitna ng kanilang bilog. Nag-iisa EVD. Ang mga salita ay may halong pagkagulat at pagmamaliit, na para bang ang pagiging nag-iisa ni Daegun ay isang kahangalan. Nagkaroon ng tahimik na pagtatalo sa grupo. Sino Dengu unahan? Isang tinig ang sumagot, marahil mula sa isa sa mga leader. Agad na nagsalita si ETSE na may otoridad sa tinig, Denv, tahimik din nilang. Dengu unahan. Gusto niyang subukan si Daegun ng mag-isa. Ang kumpiyansa ni ETSE ay hinamon. Si Dadengi Badi, isa pang lalaki, may maitim na balat, nakasuot ng puting tank top, na may matipuno ring pangangatawan, ay sumingit. Hintay, kung si pag-iisipan ng mabuti. Hindi dapat din maunahan? Inilagay niya ang kamay sa balikat ni ETFE, ngunit agad siyang itinaboy. Kung mababa rank tahimik ililang, umuwol si ETFE, lalo pang tumindi ang tensyon. Habang nagpapatuloy ang pagtatalo kung sino ang unahan, muling nagsalita si TFE, na may bahagyang kasiyahan sa tono, heto. Walang unahan. Huminto siya sandali pagkatapos ay ngumiti ng mapanlinlang. Sasamahin natin siya. Isang mababang plano ang inilatag, sabay-sabay nilang lalabanan si Daegun. Ang Ni Veston na tila tunay na pinuno, ay tahimik na nanonood, ngayon lang nagsalita, kalmado ngunit puno ng kapangyarihan. Lahat tayo nagtipon kahanga-hangang reading room Tumingin siya kay Tis Ivedefeth. Hindi niyo dapat bigyan ng utos din ni Amin. Ipinapakita nito ang lihim na paghahati ng kapangyarihan na kahit nagtutulungan ay may kompetisyon pa rin. Mukhang hindi pinapansin ni Kifi ang babala, ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin kay Daegun, may nakangiting kasiyahan sa labi. Hindi niya mapigilang makaramdam ng excitement, sabi niya, puno ng inaasahan. Naglalaban tayo hanggang ngayon, pero wakas labanan kasama din, matibay din. Nagpatuloy ang mga salita ni Kifi
itinutok ang pansin kay Daegun, na nanatiling tahimik, ang kulay abo niyang windbreaker ay bahagyang kumakaway. Siya Vengs nakatalo ay si Baek Suhyo. Isang kilalang tagumpay ni Daegun ang binanggit na nagpapataas ng panganib niya sa mata ng mga kalaban. Tatikman natin kung anong isihay ng gihi siya. Pagkatapos ng mga salitang iyon, si Chi Hilam, isa sa kanila, isang agresibong pulang buhok na lalaki na nakasuot ng asul na sportswear, ay hindi na napigilan, tumakbo na parang palaso, at bumunot ng isang malakas na suntok patungo kay Daegun. Ang mga mata ni Daegun ay kumislap ng matalim na lamig, handa na sa labang hindi patas. Sandali ng banggaan. Ang suntok ni Chi Hilam ay mabilis na dumaan, nag-iwan ng malabong guhit sa hangin. Mabilis na tumugon si Daegun, yumuko upang iwasan ang suntok sa huling sandali, habang naghahanda para sa kanyang kontra-atake. Nagsimula na talaga ang labanan. Matalim ang mga mata ni Daegun, bahagyang yumuko ang ulo, iniiwasan ang malakas na suntok ni Chi Hilam. Ang lakas ng suntok ay nagdulot ng mahinang hangin na umiikot sa paligid ni Daegun, ngunit nanatili siyang matatag, ang kanyang jacket ay bahagyang kumakaway. Walang pag-aalinlangan, sa sandaling lumampas ang suntok ng kalaban, umikot si Daegun, ang kamay ay nakapit na kamao, at bumunot ng mabilis at mapanganib na hook punch sa panga. Nakuha na kita, isang kaisipan ang dumaan sa isip ni Chi Hilam, ngunit huli na. Ang suntok ni Daegun ay tumama sa target, diretsong tumama sa kanyang panga. Ang pulang buhok na nakaasul ay nataboy pabalik, ang kanyang malaking katawan ay lumipad pabalik na parang isang manika na napu. Walang pag-aalinlangan, sa sandaling lumampas ang suntok ng kalaban, umikot si Daegun, ang kamay ay nakapit na kamao, at bumunot ng mabilis at mapanganib na hook punch sa panga. Nakuha na kita, isang kaisipan ang dumaan sa isip ni Chi Hilam, ngunit huli na. Ang suntok ni Daegun ay tumama sa target, diretsong tumama sa kanyang panga. Ang pulang buhok na nakaasul ay nataboy pabalik, ang kanyang malaking katawan ay lumipad pabalik na parang isang manika na naputol ang tali, sumigaw ng sa sakit. Kasabay noon, ang maitim na balat na nakasuot ng tank top ay sinamantala ang pagkakataon, sumugod mula sa ibang direksyon, ang mga kalamnan ay namumuo, handang maglunsad ng susunod na atake. Hindi pinayagan ni Daegun ang kalaban na magkaroon ng pagkakataon. Umikot siya sa kanyang sakong, hinarap ang maitim na balat na nakasuot ng tank top na sumugod. Isang direktang suntok, kasing bilis ng kidlat, ang inilabas, tumama ng harapan sa kamao ng kalaban. Isang matinis na tunog na ihihib ang umalinggaw-ngaw, ang lakas ng dalawang suntok ay nagdulot ng maliit na lindol. Ngunit malinaw na mas malakas si Daegun. Nilusaw ng suntok niya ang atake ng maitim na balat na nakasuot ng tank top, pagkatapos ay agad na inilunsad ang isang matalim na siko, tuwirang tinatamaan ang templo ng kalaban. Hindi nakapaghanda ang maitim na balat na nakasuot ng tank top, tanging ang pagtaas ng kamay upang depensahan ang sarili ang kaya niyang gawin ng walang pag-asa. Tumama ang siko ni Daegun, sumigaw ang maitim na balat na nakasuot ng tank top at bumagsak, ang mukha ay kumunot sa sakit. Nanatiling malamig ang ekspresyon ni Daegun, walang kahit anong emosyon, patuloy na pinagmamasdan ang mga natitirang kalaban. Ang bald head, isa pang kasama sa grupo, na may maikling buhok at matipunong pangangatawan, ay hindi natitinag sa tanawin ng dalawang kasama na mabilis na natalo. Sumigaw siya at sumugod, naglunsad ng isang malakas na hook punch patungo kay Daegun. Muling ipinakita ni Daegun ang kanyang kahusayan sa pag-iwas. Yumuko siya ng mababa, naiiwasan ang suntok na dumaan sa ibabaw ng kanyang ulo ng isang kisap mata. Ang lakas ng suntok ay napakalakas na ang buhok niya ay lumipad pabalik. Nang mawala ng momentum ang kalaban, tumalon si Daegun pataas, naglunsad ng isang malakas na roundhouse kick, ang kanyang paa ay gumuhit ng perpektong kurba sa hangin, tuwirang tumama sa tagiliran ng bald head. Hindi nakapaghanda ang lalaki, tanging nakatingin na lang sa paparating na sipa. Isang malakas na rumble ang umalinggaw-ngaw, nataboy ang bald head sa isang tabi, bumagsak ng patagilid sa sahig. Nang makita ang tatlong kasama na mabilis na natalo ni Daegun, hindi maiwasang magulat ang mga natitirang kalaban. Nakatayo nang nakatungo ang fierce bald head, nanginginig ang bibig, di. Iyan hayef. Nakatayo si Minjoon sa tabi, maputla ang mukha, at nagsabi, natalo niya Benz dalawang suntok lang, pagkatapos ay tinanong si Jihoon, sabi di, pinakamataas sila di ranking, na
Si Jihon, nananatiling kalmado na nakakakilabot, ang sagot, kaya nila matatagan Nens, dalawang suntok di iyan. Ang mga salita niya ay parang isang kutsilyo na sumaksak ng malalim sa takot ng mga natitirang kalaban, at sabay na nagpapatunay sa nakakatakot na lakas ni Daegun. Ang pulang buhok na nakasunglases, na siyang nagmungkahi ng ideya na sama-sama sumugod, ay kitang-kita ang pagkairita. Lumingon siya sa gray suit, na may boses na may sisi, sinabi Gigike dapat tayo sama-samang sumugod. Tiningnan niya ang mga natalong kasama, pagkatapos ay nagpatuloy, puno ng pagkadismaya, hindi dapat nasasayang denggi oras na ganong biruan. Tahimik na nakinig ang gray suit, pagkatapos ay nagtanong ng maikli, Des ngayon gagawin natin. Mabilis na nabuo ang bagong plano. Ang dragon totoo ang nagsalita, may kumpiyansang boses. Jad-idan lalaban is grappling, tumingin siya kay Fierce Baldhead, kaya kailangan ni ng isang atleta di mag-aatas para suportahan akin. Agad na sumagot si Fierce Baldhead, suportahan kita. Samantala, nakatayo si Daegun sa gitna ng bilog, bahagyang nakakunot ang noo, ang kanyang jacket ay naipit sa balikat habang siya ay nakahanda. Bulong niya, may bahagyang pang-iinis, parang tinatanaw ninyo Dag. Bilang isang laruan o Dag. Tiningnan ni Daegun ang mga kalabang nakahiga sa sahig, pagkatapos ay ang mga natitirang nag-uusap tungkol sa plano ng labanan. Bumuntong hininga siya, ang mga kalamnan sa kanyang braso ay kitang-kita sa ilalim ng itim na t-shirt habang pinipisil niya ang mga kamao. Gusto kong maglaro inyo, sabi niya, mababa ang boses, may kumikislap na mapanganib na tingin. Pero ngayon hindi talagang panahon para maglaro. Yumuko si Daegun, dalawang kamay ay nakapwesto sa sahig. Parang isang mandaragit na hayop na handang sumugod sa biktima. Ang liwanag mula sa bintana ay tumatama, bumubuo ng isang malabong aura sa paligid niya na nagpapataas ng misteryo at takot. Panahon ay para maglaro. Bumalik tayo kay Minjoon at Jihon na nakatayo sa malayo at nanonood. Hindi pa rin makapaniwala si Minjoon, naiinis na tanong kay Jihon, medyo kakaiba iki. Bahagyang tumango si Jihon, hindi inaalis ang tingin kay Daegun, at sinabi ng malalim ang pag-iisip, Daegun. Nakapag-defense GTBC ng ganito. Isang maliit ngunit makahulugang detalye na nagpapakita na kahit ang pinakamalalapit na kaibigan ay hindi pa nakakita kay Daegun na seryosong ganito. Tumayo ng tuwid si Daegun, itinaas ang mga kamay sa harap ng mukha, pumwesto sa depensa ng isang propesyonal na boksingero. Mata niya ay nakatutok ng husto, walang kahit anong pag-aalinlangan. Matatapos ay kinang mabilis, anya, malamig at puno ng determinasyon ang boses. Agad na sumugod si Daegun na parang bagyong dumaan. Hindi pa nakapaghanda si Dragon Tatoo nang matamaan siya ng isang suntok na parang martilyo sa mukha. Ang lakas ng suntok ay nagdulot ng pagkasira ng mukha niya, ang buhok ay lumipad pabalik. Bumagsak si Dragon Tatoo nang nakahiga, dumaloy ang dugo mula sa ilong. Dalawang kalabang malapit doon ay sumigaw ng takot, hindi makapaniwala sa nangyari. Hindi tumigil si Daegun. Nagpatuloy siyang umatake ng napakabilis. Ang nakacamouflage ay sinubukang mag-counterpunch, ngunit mas mabilis si Daegun, naiiwasan ang atake at naglunsad ng isang malakas na low kick sa paa ng kalaban. Hindi nakaligtas si Fierce Baldhead, tinamaan ng direktang suntok sa tiyan, yumuko sa sakit. Sa isang kisap mata, ang tatlong natitirang kalaban ay natalo na ni Daegun. Nakahiga si Dragon Tatoo ng walang buhay, si Fierce Baldhead ay yumuko habang hawak ang tiyan, at ang nakacamouflage ay tinamaan ng huling hook punch ni Daegun na nagpalipad sa kanya sa hangin, muling nagkalat ang sariwang dugo. Sa ngayon, si Daegun lang ang nakatayo sa gitna ng arena, napapalibutan ng mga natalong kalaban. Hindi pa tapos ang laban. Si Daegun, na may hindi kapanipaniwalang bilis, ay nagpatuloy sa pag-atake. Isang direktang suntok na parang kidlat ang tinutok kay Fierce Baldhead. Nagbago ang mukha ng lalaki sa matinding epekto, ang pawis at dugo ay nagkalat. Napalipad si Fierce Baldhead sa hangin, dumaloy ang dugo mula sa bibig at ilong na parang mahabang linya. Napalipad si Fierce Baldhead sa hangin, dumaloy ang dugo mula sa bibig at ilong na parang mahabang linya. Hindi binigyan ni Daegun ng pagkakataon ang sinumang kalaban na makalaban, umikot siya, naglunsad ng sunod-sunod na suntok sa mga natitirang kalaban na sumusubok na pumalibot. Ang mga tunog na igihi, chatpi ay paulit-ulit na umalinggaw, bawat suntok ay may nakakatakot na lakas.
Isang malakas na hook punch ni Daegun ang tumama sa templo ng isang itim ang buhok na kalaban na nagdulot sa kanya ng pagkadilim ng paningin at pagbagsak sa lugar. Napakabilis ng mga suntok ni Daegun na tanging mga malabong bakas na lang ang naiwan. Dalawang kalaban pa, isa naka-camouflage at isa itim ang buhok, ay nagtangkang sabay na umatake kay Daegun mula sa magkabilang panig. Ngunit si Daegun, na may pambihirang kakayahan sa paghusga at reflex, ay madaling napigilan. Pinigilan niya ang suntok ng naka-camouflage, gamit ang kaliwang kamay, sabay na naglunsad ng suntok sa tiyan ng itim ang buhok gamit ang kanang kamay. Ang labanan ay parang isang bagyo. Gumagalaw ng mabilis si Daegun sa gitna ng mga kalaban, naglunsad ng mga matatalim at tumpak na suntok. Isang dilaw ang buhok na naka-purple na t-shirt ay nahuli ni Daegun, pagkatapos ay sunod-sunod na tinamaan ng mga sipa sa tuhod at suntok sa mukha, bago bumagsak sa sahig. Hindi pa nakabawi ang dilaw ang buhok ay tinamaan ng isang malakas na hook punch sa mukha ni Daegun na agad siyang nawalan ng malay. Isa pang kalaban, naka-gray na jacket, ay nakaranas ng parehong kapalaran ng subukang umatake kay Daegun mula sa likod. Muling sumugod si Dragon Tatoo sa atake, ngunit tumanggap lang ng isa pang malakas na suntok mula kay Daegun. Ang dilaw ang buhok, mula sa larawan 44 tandang bawas 45, ay nanatiling walang buhay sa sahig. Hinawakan ni Daegun ang batok ni Dragon Tatoo, pagkatapos ay naglunsad ng sunod-sunod na suntok sa mukha at tiyan nito, na nagdulot sa lalaki na mawalan ng lakas na lumaban, duguan at marumi. Ang lakas at kalupitan ni Daegun sa sandaling ito ay tunay na nakakatakot. Ang pulang buhok na nakasunglases, na tila isa sa mga pinuno, ay nasaksihan ang mga kasama na sunod-sunod na natalo, ang mukha ay puno ng takot at hindi makapaniwala. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo, ang bibig ay nanginginig na nagsabi ng. Sa wakas, si Dragon Tatoo ang sumunod. Hinawakan ni Daegun ang buhok nito, itinaas ng mataas, pagkatapos ay inilunsad ang huling suntok na tuluyang nagpahina sa pagtutol ng kalaban. Lumipat si Dragon Tatoo pabalik, opisyal na natanggal sa labanan. Sa ngayon, si Daegun lang ang nakatayo sa gitna ng mga wasakti ng mga kalaban na nangahas na hamunin siya. Nakatayo si Daegun sa gitna ng silid, nakatalikod sa mga talunang kalaban na nakahandusay sa sahig. Isa sa kanila, marahil ang huling may kaunting lakas, ay tinabig ng isang sipa mula kay Daegun na nagpalipad sa kanya ng malayo, na nagdulot ng malakas na etbom. Nag-alsa ang alikabok, magulo ang ta. Lumipat ang pananaw sa dalawang natitirang matatag na kalaban, ang pulang buhok na may salaming araw at ang lalaki sa gray na veston. Magkatapat silang nakatayo kay Daegun, ang hangin ay napakatensyonado. Ang dilim ay bumalot kay Daegun, na tanging ang matangkad at makapangyarihang anyo niya ang nakikita. Bahagyang iniling ni Daegun ang ulo, malamig na titig ang dumaan sa dalawang huling kalaban. Iisay ang kanyang sigaw, malalim at puno ng hamon. Hindi kayo lalaban? Ang mga salita ay parang isang pahayag ng digmaan na nagpapakita na hindi pa siya pagod at handa pa sa huling laban. Bumalik ang eksena sa grupo ng mga kaibigan ni Daegun na nanonood mula sa malayo sa pamamagitan ng computer screen. Napanganga si Minjoon sa pagkabigla, gigi. Alam talaga niya kung paano lumaban. Hindi maitago ni Ara, ang batang babae na may maikling kayumangging buhok at nakasalamin ang paghanga, parang nanonood jay ng pelikula. Nagpatuloy si Minjoon sa paghula, puno ng kuryosidad at paghanga. Maaari bang mahulan niya galaw ng kalaban kahit gaano karami sila? Sumali si Kang, parang alam niya sagot de isang test. Muling nagtanong si Minjoon, o baka sobrang talino lang niya? Ang ikatlong tao sa larawan ay si Hyuk. Tumingin si pulang buhok na may salaming araw, isa sa dalawang huling kalaban, kay Daegun na may komplikadong tingin. Bulong niya sa sarili, may halong pait, kahit Daegun sinusubukang hulanin din, galaw ng kalaban. Parang may napagtanto siyang mahalagang bagay. Isang mahalagang bagay nakalimutan ni. Samantala, sa observation room, biglang tumayo si Jihoon na may seryosong mukha. Hintay, hindi oras ng manood lang. Lumingon siya kay Minjoon at Hyuk. Maaari natin iligtas FGN bago magsimula Denvi. Isang plano ng pagliligtas ang iminungkahi na nagpapakita na hindi pa tapos ang laban. Tumingin si Jihoon kay Ara. Gusto bang bumalik, Jithe? Maaaring delikado din, dapat puntahan. Tumingin si Ara sa kanya, matatag ang mga mata, wala naman, gusto iring tumulong. Matatag siyang nagpasya na sumali sa mapanganib na misyon.
Bibigyan ni ng pansin Deng sitwasyon. Ngunit biglang may masamang tinig na bumulong mula sa likuran nila. Les Dengue meron dito. Lumitaw ang malupit na kidnapper na may nakakatakot na ngiti na nagbabanta ng bagong panganib. Sabay-sabay na sumigaw ang grupo ng mga kaibigan ni Daegun sa takot. Jeffy, nang makita ang biglaang pagdating ng malupit na kidnapper. Nahuli si Ara mula sa likuran, napakadelikado ng sitwasyon. Sinusubukan ng malupit na kidnapper na hilahin si Ara palayo. Nagulat si Minjoon at sumigaw, sinusubukan niyang pumasok, saka malakas na sigaw, Isara Gens pinagpasukan. Ngunit nanatiling kalmado si Jihoon. Tumingin siya kay Hyuk at matatag na sinabi, David kapatid, kalma lang. Nil es plano liay. Isang sinag ng pag-asa ang sumilay sa napakadelikadong kalagayan. Nakatayo ang malupit na kidnapper sa pintuan ng observation room, mayabang ang mukha. Ang hindi daga din Bulong niya, tumitingin sa security camera. Bakit hindi kayo sarili ng lumabas? Tumawa siya ng mapanukso, hinawakan ang doorknob. Anumang kaso, naipit difi kayo sulok ng pader, mahigpit niyang pinisil ang doorknob, pagkatapos ay ginamit ang lakas para wasakin ang pinto. Nakatayo ang malupit na kidnapper sa pintuan ng observation room, mayabang ang mukha. Ang hindi daga din Bulong niya, tumitingin sa security camera. Bakit hindi kayo sarili ng lumabas? Tumawa siya ng mapanukso, hinawakan ang doorknob. Anumang kaso, naipit difi kayo sulok ng pader, mahigpit niyang pinisil ang doorknob, pagkatapos ay ginamit ang lakas para wasakin ang pinto. Kaya bakit hindi gamitin din puwersa para pasukin? Sigaw niya, ngayon saka pumasok siya kasama ang mga kasama. Muling sumiklab ang isang mabangis na sagupaan. Mabilis na nagpa siya si Jihoon. Pupunta siya ESD control room, sabi niya sa iba, Minjoon, Kang, Ara, tumakbo kayo ng pinakamabilis papunta ligtas na lugar. Pagkatapos ay lumingon siya at hinarap si Hyuk. Yan kalaban laiyay. Mukhang may kalituhan dito, si Jihoon ang utak, si Hyuk ang mandirigma. Siguro sinabi ni Jihoon kay Hyuk, ikaw ang magbantay, ako ang pupunta sa control room, o si Hyuk ang nagsabi ng ang kalaban mo ay ako, sa kidnapper. Ayusin ayon sa karaniwang lohika, si Hyuk ang mananatili para lumaban. Sinabi ni Jihoon, pupunta dya ESD control room, tumakbo kayo ng pinakamabilis papunta ligtas na lugar. Lumabas si Hyuk, hinarap ang malupit na kidnapper, then kalaban hiday. Samantala, sa ibang lugar, ginagamit ng lalaki sa gray na veston ang isang mahabang pamalo para patumbahin ang isang alipin na naka-patient uniform. Tiningnan ng lalaki sa gray na veston si Hyuk na maihawak ding katulad na pamalo. Yes, mahinang umaawit siya, matalim ang tingin. Ikaw this ni. Si Hyuk, na ngayon ay halatang galit na galit, ay nginig ang ngipin at sinabi, Eki dengi araw ng paghiganti. Napangisi ang lalaki sa gray na veston, huli dinigise. Biglang naalala niya ang isang bagay, muling umiti ng mapanukso. Lena intindihan ni Tefeli. Sabi niya, maihalong panunuya. Isagi SEDV na turuan ni ng leksyon, Jedi. Huminto siya sandali, pagkatapos ay nagkunwaring maamo, pero pasensya di. Si Hyuk, na may naglalagablab na galit sa mga mata, ay tumugon ng matindi. Yuli ngayon. Mahigpit niyang hinawakan ang pamalo, handa sa isang laban na buhay o kamatayan. Gusto bang di? Patayin talaga ngayon? Ang huling hamon ay inilabas, ang hangin ay puno ng amoy ng pulbura. Malapit nang magsimula ang sagupaan ng dalawang matagal ng kaaway, na nangangako ng isang mas mabagsik na laban kaysa sa mga nagdaang laban.